balita sa umagang ito. 3 araw bago magpasko, grocery store sa Galas Market sa Quezon City nasunog. Inakasariwang sitwasyon sa mga bus terminal, paliparan at pantalan. Sisilipin live. Sa mga ayaw mapagod sa paghahanda, ilang restaurant nag-aalok ng pang-Noche Buena na pwedeng ipa-cater. Kampanya kontra paputok ng Department of Health lalong pinaigting. Lindol sa Iran, hindi bababa sa 7 ang patay. At paghahanda para sa big game ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez ngayong araw, puspusan na. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Tiniyak ng pamunuan ng Eva Macapagal Terminal na maayos ang kanilang ticketing system pero walang overloading sa barko. Pinagdadaanan nila ang pagbuhos sa mga biyahero ngayong holiday season. At mula po sa Maynila, may live report si Sirian Aguho. Sirian. Igam, bagamat wala pa nga masyadong tao dito ngayon, inaasahang maya-maya lamang ay magdadati na mga pasahero dito sa Eva Macapagal Port sa Maynila. Partikular dito yung mga uuwi sa kanilang probinsya ngayong Pasko. Katulad dati, prioridad pa rin ng Philippine Coast Guard seguridad ng mga pasahero dito dahil lumobo na nga ang bilang ng mga pasahero nitong nakalipas na 3 araw. Pinaigting na seguridad at pag-inspeksyon sa mga bagahe. Katulad dati, bawal pa rin magdala ng mga patalim, kutsilyo at iba pang deadly weapon. Computerized na raw ang ticketing system para maiwasan ang overloading ng mga barko. Inaabisuhan din ang mga pasahero na maagang pumunta sa pier para maiwasan ang siksikan at matagal na paghihintay. Tuloy-tuloy naman daw ang biyahe ng mga barko hanggang Pasko. Ngayong araw, 1:00 ng hapon, magsisimula ang pagpapasok sa Super Ferry 12 na nakatakdang umalis patungong Cebu 8:45 ng gabi. Bukas naman, 11:45 ng gabi ang departure ng barko. Sa Biyernes, 7:45 at 8:30 ng gabi ang biyahe. Sa Sabado, araw ng Pasko, dalawa rin ang biyahe, 8:15 at 11:45 ng gabi. Igan, muling pinapaalalahanan ng publiko na alamin at sumunod sa mga patakaran dito sa Eva Macapagal Port para maiwasan ang aberya at disgrasya. Balik mo na sa Igan. Maraming salamat, Sirian Aguho. Nagulat po live mula sa Maynila. Sa NAIA naman, mainit na sinalubong ang mga balikbayang OFW ng kanilang mga mahal sa buhay. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, kaya labis nga ang tuwa ng ating mga kababayang OFWs at kanilang mga kaanak sa kanilang pagkikita kanina. Yakap na walang kasing higpit ang amin nasaksihan sa muling pagkita ng mga OFW at kanilang pamilya. Di tuloy maiwasang maluhan ng iba dahil nga sa labis na katuwaan. Di raw kasi biro ang ilang taong pagkakawalay nila sa isa't isa. Kaya naman ngayong Pasko raw ang pinakamatamis na panahon ng pag-uwi para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Galing pa sa Korea, Israel, Singapore at Thailand ang mga unang dumating na OFW kanina. Narito ang kanilang mga pahayag. Pero sa iyo, mas masarap ba magbakasyon? Mas masarap po. Kasi kapiling ko yung pamilya ko. Siyempre, sa may 3 taong ko na hindi nararanasan yung Pasko dito sa Pilipinas. Gusto ko naman maranasan ulit. Kaya ngayong umaga ay nakaschedule din ang dating ng ating mga OFW at balikbayan mula naman sa Canada at Amerika. Maya-maya ay inaasahan din ng marami pang arrivals mula sa iba pang mga bansa sa Asia, partikular na ang galing sa gitnang silangan. At yan ang pinaka-latest mula rito sa NAIA. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ian Cruz. Nag-uulat live mula sa NAIA. Nagdagdag na ng mga tauhan ng DOTC para magbantay sa seguridad sa mga bus terminal at mga pantalan. Kaugnay niya, makausap natin si Ginoong Lucas Cauton Jr., Administrator ng Office for Transportation Security ng DOTC. Administrator, good morning. Good morning, Igan, at mga tagapakinig ng unang balita. Opo, yung dagdag na tauhan po, ilan po yan? Hindi ko maibigay sa yung exact figures nito, Igan. Opo. Dahil lang maliban sa DOTC, kasama dito natin yung ibang ahensya o tauhan ng ahensya ng gobyerno, kamukha ng Philippine National Police, ng Coast Guard, PPE at iba pa mga samin ng gobyerno. Saan po sa sentro yung kanila pong pagbabantay? Ang natin ang focus ngayon ng natin dito sa mga airport, seaport, at
terminals, ano? Opo. Na terminals ng mga buses. At dun ba kagaya dati may mga assistant desk administrator? Oo, maglalagay din dyan para tulungan ng mga biyahero natin, mga pasahero. Ngayon ba wala kayo natatanggap pa mga reports kaugnay ng posibleng manggulo dyan sa ating mga pantalan, daungan, tsaka terminal? Sa ngayon, wala tayong yung kategory, yung eksaktong natatanggap na balita, pero mabuti na yung nag-aanda tayo dahil alam natin na mga terorista at iba pa nga mas sa mga loob ay magsasamantala sa dami ng tao, pasahero, nitong dadating na yung present Christmas season natin. Okay, may mensahe ho ba kayo sa publiko? Ang inaano lang natin sa publiko ay ang hinihingan natin ng kooperasyon at pag-intindi dito sa sitwasyon, hindi ho sa hinihigpitan natin ang pagkilos nila o pagbiyahe nila, subalit gusto lang ho natin masiguro na ang seguridad nila ay mapaniguruhan natin at makaraos tayo ng Pasko at bagong taon ng masaya at makasama natin ang ating mga kapiling sa panahon na ito. Okay, maraming salamat po, Administrator. Maraming salamat, Igan, at Merry Christmas to all. Merry Christmas din po, Ginoong Lucas Cauton Jr., Administrator ng Office for Transportation Security ng DOTC. Tatlong araw bago magpasko, isa na namang sunog ang naganap. Sa Galas, Quezon City, isang grocery store ang tinupok ng apoy. Mabuti na lamang at walang nasaktan sa insidente. Narito ang report ni Micaela Papa. Tupok na tupok ang grocery store na ito sa labas ng Galas Market sa Barangay San Isidro, Quezon City. Naabutan pa namin ng mga bumbero na inaapulang apoy na lumalamon sa tindahan. Ayon sa empleyado ng grocery store, pasado alas 3 ng madaling araw nang bigla na lang may lumiyab sa ground floor ng tindahan. Kasi pagdating ko, ganyan na po talaga yan, nasurog na siya. Pero sabi nila sa baba daw po nag-umpisa yun. 3:16 ng madaling araw nang iakyat sa 5th alarm ang sunog. Pero dahil sa mabilis na responde ng mga bumbero at nakasara ang grocery, hindi na kumalat ang apoy sa mga katabing tindahan. Kontrolado na yun. Nagmamapping operation na lang. Wala namang nai-report na casualty. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection NCR. Aalamin kung gaano kalaki ang halaga ng pinsala at kung ano ang pinagmulan ng sunog. Para sa unang balita,